Samantala, update sa pagsugpo ng small-scale POGO sa bansa at ang babala ng PAOK laban sa predatory emergency loans ating tatalakayin kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Yusek Gilbert, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa mga nanonood at nakikinig po ng programa natin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Yusek, una po sa lahat, ano na po ang pinakahuling update ng PAOK kaugnay ng operasyon laban sa mga small-scale POGO sa bansa? Kumusta po ba ang operasyon ninyo laban dito? Well, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin kasi nga may mga nakukuha pa rin tayo, yung mga involved sa mga small-scale POGO hubs o kaya yung mga tinatawag natin yung mga guerrilla operations. And kasama natin dito yung Philippine National Police, yung National Bureau of Investigation. Actually, a few days ago may nahuli yata itong NBI and the PNP na mga POGO hubs dito sa Metro Manila. And one also in Angeles, ang alam ko, Angeles City. So, tuloy-tuloy pa rin, but itong mga to, hindi na kagaya ng mga POGO hubs before na talagang ang lalaki, na libo-libo yung lamang mga POGO workers. Ito, mga pa-10 na lang, pa-20, minsan 50. So, yun yung mga tuloy-tuloy na trabaho at sinusubaybayan natin. So sir, sa ngayon, sa nabanggit po ninyo, may kinalaman pa rin po ba ang mga ito sa mga kaso ng human trafficking, cybercrime, o iba pang organized crime activities na iniimbestigahan ngayon ng PAOK? Yung iba kasi kaya nahuhuli, kasi involved sila ron sa mga kidnappings pa rin, o kaya minsan nagrereklamo yung ibang mga workers nila dahil sinasaktan nga sila dahil hindi nga nakakaabot sa quota. So tuloy-tuloy pa rin yung estilo nila, the same pa rin yung kanilang mga modus operandi sa pagdating sa paggawa ng online scamming, But kagaya ng sinabi ko, hindi na po ito kagaya nung dati na malalaki. Ito ay maliliit na lang. Yusek, ano po yung pinagkaiba ng operasyon ng mga small-scale POGOs ngayon kumpara sa malalaking POGO operators noon? Well, unang-una, yung mga malalaki kasi, talagang mga desktop ang makikita mo dyan, yung mga malalaking computers, tapos talagang sa isang mesa makakakita ka ng mga 20 na computers, tapos daan-daan yung mga workers nila kada isang kwarto. Minsan umaabot ng talagang libo, Dito sa mga small POGO hubs na to, ito naman, mga naka-laptop na lang ito. Minsan mga mini Wi-Fi, pocket Wi-Fi na lang sila. Para kung magkahulihan, madali nila matitiklop itong mga laptop na ito. Madadala nila yung mga mini Wi-Fi nila na hindi naaabala. So yun ang kadalasan. At karamihan, makikita mo ngayon dito sa mga nahuhuli natin, may mga Pilipinos na mga keyboard warriors, o yung mga POGO workers. Unlike before, talagang mga foreign nationals, yung mga nagpapatakbo at yung mga boss. Kadalasan nahuhuli natin yan sa loob ng mga hub. At ngayon, yung mga boss, talagang malayo na sila. Minsan, wala sila ron. Every time na magkakaroon tayo ng hulihan, hindi na tayo nakakakuha ng mga boss. Pa isa-isa na lang. Unlike before, talagang karamihan, mga foreign nationals yung nakukuha natin. Yusek, may bago po ba kayong mekanismo o approach para sa pagsugpo ng mga small-scale POGO operators na ito? Katulad ng nabanggit ninyo, sinabi niyo po na gumagamit sila ng mga SIM card na lang o ng pocket Wi-Fi. So, sa pamamagitan ba noon, pwede niyo silang matrace? Actually, ang ginagawa natin kasi, may mga intel tayong ginagawa. May mga platforms tayo na pinapasok kung saan nandoon yung mga POGO workers nag-uusap-usap. Doon nagkakaroon tayo ng mga intel na pwede natin gamitin para mahuli sila. But the same modus pa rin ang gamit nila. Sa recruitment, gumagamit pa rin sila ng internet, nagpo-post pa rin sila sa mga WhatsApp, sa mga communication platforms like yung sa FB, minsan nagpo-post sila dyan. So, pag nahagip namin yun, nagkakaroon kami ng mga intel at doon nahuhuli natin sila. Yusek, sa inyong assessment po, may malaking epekto pa po ba ang presensya ng mga small-scale POGOs sa security at kaayusan ng mga lokal na komunidad kung saan naman sila nag-ooperate?
tingin ko since patago na lang ito, siyempre hindi na mga nagbabayad dito nung kung anong mang permits, hindi na sila nagko-cover ng mga anong permits. Sila talagang ano na lang, mag-ooperate na lang sila para kumita. Kasi nga, malaki ang kitaan dito eh. So, yun na lang ang ginagawa nila. Survival, tapos para kumita. But as to para maging maka-apekto sa atin, tingin ko hindi na masyado. Unlike before, talagang grabe ang ginagawang krimen. Maraming involvement sila noon, nung mga marami pa tayong mga malalaking pogo hubs. Talagang nandyan yung kidnappings, nandyan yung torture, nandyan yung money laundering, scamming na malalaki. Ngayon, talagang maliliit na lang. So, pwede nating sabihin, kayang-kaya na itong hulihin ng mga local officials natin o yung mga local law enforcement agencies natin. Sa ibang usapin naman po, sir, ano po yung pangunahing dahilan na inilabas na babala ng PAOK laban sa mga mapagsamantalang nagpapautang at mga illegal lending apps? Oo, yun. Yun ang isang tinututukan natin, yung online lending apps. Ang dami kasi niyan, nasa 300 yan, higit. But ngayon nga, unti-unti, natatanggal na natin, nati-take down na natin yan dahil pag maraming reklamo, yung isang lending apps na yan, tinatanggal na natin at yung talagang sobrang pasaway, yan, inuhuli natin. At recently, nag-launch kami ng isang educational video kung saan ini-inform natin yung mga publiko na mag-ingat sila sa paglo-loan kasi hindi lahat ng online lending apps ay matino. Meron dyan mga bogus, meron dyan mga abusive like yung merong sa paniningil ginagawa nila yung pananakot, yung pangaharas, tapos ipapasurrender nila sa iyo yung mga social media accounts mo, yung mga contacts mo, yung mga galleries mo, para gawin nilang leverage kung sakaling sisingilin ka na nila. So, pag na-delay ka ng pagbabayad, ayun na, tatakutin ka nila. Tapos, kukuha sila ng picture ng anak mo, sasabihin nila, siguro, ang sarap rape nitong anak mo. O kaya, pag ipopost niya yung bahay mo, sabihin, siguro magandang pulis kita o patukhang kita o kaya pasunog ko yung bahay mo pag hindi mo binayaran yung utang mo sa amin. So, nakakatakot yung ganun. Kaya naglabas kami ng educational video para makapag-ingat yung mga tao o yung mga kababayan natin. Kasi di naman natin sinasabing huwag silang mangutang. Ang sinasabi natin, kailangan maging maingat lang sila. Yusek, sa inyo pong datos, gaano po kalawak ang problema ng mga predatory lenders at abusive online lending apps sa bansa? Medyo talamak, Kasi nga, malaki yung kinikita nila and madali kasi yung marami kasi nangungutang sa atin dahil marami nagigipit Oo. So Yusek, ano po Hello? yung Yes, sir. Hello, sir. Yes. Sir, so ano po yung pinakamadalas na reklamo na natatanggap ng PAOK kaugnay nitong mga lending apps? Kadalasan, yung pananakot, pangaharas, tapos merong recently nga, sobrang kahihiyan, dahil na-expose ka nila. Excuse me. Balikan natin si Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK hinggil pa rin sa usapin ng illegal lending apps. Yusek, good afternoon po ulit. Yes, good afternoon. Sorry po at nasa middle po kasi ko ng meeting kanina kaya naputol po tayo. Opo. Okay Sige po. Sige po, Yusek, balikan lang natin yung kaninang pinag-uusapan natin. Paano naman po matutukoy ng publiko kung ang isang lending company o online lending app ay lehitimo at rehistrado? Ganito po. May mga nilabas naman pong list yung SEC natin, yung Securities and Exchange Commission. Doon po sa mga lehitimo at yung mga bogus, yung mga unregistered. So, automatic po yun na tinatanggal po natin. Pero siyempre po, naglalagay po yan ng mga bago. So pag wala po doon sa listahan nila na medyo maayos at sinabi na legit, pwede kang mangutang dyan, yun ho siguro yung pagpipilian natin. Tapos, pero bago po tayo pumunta ron, meron po tayo mga yung mga government-sponsored na lending like yung mga kooperatiba po natin, meron po tayong GSIS, meron pa tayong SSS. Doon po, yun muna po ang tingnan natin kung pwede po tayong pumasok doon. At ngayon,
Kung na-exhaust na po natin yon, pwede naman po tayo pumunta doon sa mga legit. Yun ho, para malaman po natin na legit, check muna po natin sa SEC records. May mga pinapublish naman po sila na mga pangalan ng mga legit lending, online lending apps. Opo. Sir, ano naman po yung konkretong hakbang ng PAOK para habulin at panagutin itong mga mapagsamantalang nagpapautang na gumagamit ng harassment at pananakot laban sa borrowers? Alam mo nung nalaman namin at nakita namin na may problema na po dito sa online lending, gumawa po kami ng one-stop shop kung saan pwede po silang pumunta ron para magreklamo po. At doon ina-assist na po natin sila kasi alam po natin na itong mga to ay nangutang dahil nagigipit po at karamihan po sa kanila is wala na po talagang panggastos. At kung magrereklamo po sila, parang ang dating po sa kanila is parang gagastos na naman sila. So, yung mga one-stop shop na ginawa po natin, like the one dito po sa Pasay, yung sa office po namin, at kami na po yung tumutulong sa kanila. Tinukunan po namin sila ng statement, tapos yung pagpapile po ng kaso, kami na po ang gagawa nun. Tapos po kung kailangan po nila ng pamasahe o panggastos o pangkain, dahil minsan po inaabot ng maghapon yung pag-iimbestiga. So tinutulungan po namin sila para sila naman po ay hindi na madala na pumunta sa amin at idulog yung kanila pong mga problema at yung mga reklamo. Kasi talagang yung iba, sa sobrang harassment at wala na pong mapaglabasan po ng sama ng loob. Iba, may mga report na po tayo na talagang kinitil na po nila yung sarili nilang buhay dahil po dito sa sobrang pananakot at pangaharas na ginagawa ng mga online lending apps. So sir, bukod po dyan sa physical office na pwede nilang puntahan, meron po ba tayong online na sumbungan or pwedeng tawagan para kung hindi sila makakapunta? Meron naman po kami doon sa aming site, yun sa PAOK website, at sa PAOK, yun sa Facebook po natin, pwede po tayo mag-communicate doon. Kung magbibigay po sila ng informasyon o kaya kung sila po ay magbibigay ng reklamo, pwede naman po doon. Katunayan, doon nga ho namin nalaman na marami hong nagko-complain dyan sa OLA, almost nasa 15,000 na po yung naging complaints namin na natanggap po doon. Yun ho, yung 15,000 na yun lang ho, yung malalakas ang loob na mag-report. So, marami pa po yung hinihintay namin na dumulog para ho mapagtulong-tulungan na namin itong problema ng online lending na ito. Yusek, siguro po mensahe o paalala nyo na lang sa ating mga kababayan para makaiwas sa mga ganitong possible na problem. Well, naglabas na po kami ng advisory, naglabas na po kami ng parang educational video kung paano po sila ay makakaiwas dito sa online lending apps na ito. At siguro medyo maging maingat lang po sila at maging konting tiyaga lang naman po yan, kasi alam po natin na lalo na po yung sobrang gipit dahil kailangan po ng pambayad sa ospital o kaya kailangan ng pambayad sa eskwela ng anak nila. Minsan nagiging padaskul-daskul na lang sila. Hindi na nila binabasa kung ano yung pinapasok nila at kung ano yung request, binibigay na lang nila. Ang masasabi ko lang ho dyan, pag may mga request po na i-surrender yung kanilang mga online accounts o kanilang mga galleries o contact, medyo magduda na po sila doon. At kung sa tingin nila is parang napakababa ng interest, magduda na rin po sila doon. Kailangan meron mga pamantayan, may mga regulasyon po sa mga nangungutang. Medyo matagal po yun, hindi ho ganun kabilis pero sigurado, yun ho yung tingnan nila. Pag sobrang bilis ho, medyo delikado po yun. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK.